Hello, Nails Mode Fam! Tingnan niyo po yung nail ng aking client. Medyo mahirap po itong linisin for us, nail tech. And ayaw po natin kasi na magkakaroon ng dugo yung nilinisan natin as much as possible. Kasi pag si client po yung naglilinis nito, as she said, talagang di po niya naiiwasan yung dumugo. But as much as possible, syempre para hindi naman po masaktan si client, instead na gamitin natin sa kanya is yung nipper pagkat po ng gilid ng ingaw po ba, ay pusher po ang ginagamit ko sa kanya. Kasi po, medyo masikip po talaga tong klase ng sides ni client. Tsaka ayoko po ma-overcut po natin siya. Kung ano lang yung nakabaon, yun lang po yung tatanggalin. Tignan niyo po, sagana po sa dry skin talaga to. 1 month before ko siya malinisan. Kasi busy din si client sa work. Eto oh. Matindi rin talaga yung dry skin ni client. Pero binabad na namin yan. Nag-puts pa kami. Madalas talaga. I mean, as always, pag naglinis ako sa kanya, nagpa-foot spa muna siya kasi nga makapit talaga yung mga dry skin niya. Pero nagustuhan po talaga ni client yung linis kasi hindi daw po ganun kasakit compare to other or yung mga before niya. Ito po, ganito po tayo mag-cut. Yan. Diba? Kasi yan po yung part na may nakabaon. Doon naman po sa unahan, wala na po talagang babaon. Kasi halos ay yung mga before niya, yung previous niya, medyo overcut na po talaga yung pagkat nila kay client. Tapos ang sikip niya na yung part na yung gawa ng dry skin. At saka yung klase ng nail niya. O, diba? Nakuha pa rin natin. Kuha yung dulo niyan. Walang matitira. Ang unahan, wala naman na tayong kailangang i-cut. Yung unahan ng side po ha. Wala na po tayong kailangang i-cut dyan. Kasi nga po ay overcut na po yan si client. Yan, nag-start tayo sa ilalim ng medyo unahan na nail. Para makuha talaga natin yung dry skin. Ganun lang po yan. Para hindi pa nasaktan si client. And nalalaman mo din naman pag kinapa mo talaga. Kung meron pa. Pero mas si client, mas alam po ni client yun. Nasa pakiramdam niya. Medyo reddish nga yung kinuwanan natin, no? Kasi malalim po talaga yan. Yan, meron pa, oh. Hindi naman po natin tinitigilan na yun. Hanggat meron pa tayong nararamdaman. Kasi 1 month na naman nung bibilangin before malinisan ng paa ni client. Thank you for watching po, and those who subscribe, thank you po. Meron din po tayong Facebook,
medyo bihira po tayo mag-upload kay Facebook, pero syempre as much as possible mag-upload po. Busy rin po kasi dito nga po sa YouTube po, medyo once a day na nga lang po. Minsan na agwatan pa. Natin kabilang side. Cut na naman natin, di ba? Pagdaan pa lang naman ng pusher, as in diretso na yung saunahan na nail. Wala nang sasabit yan kasi overcut na siya sa before. Before pa lang. Pero yung bandang dulo, syempre may nabaon pa. Yan, papasok na yan. Kaya dyan po talaga ako nagka-cut. Then, dito ako mag-start sa ilalim para makuha yung dry skin, malabas talaga siya. Sa mga nagsasabi po bakit hindi nag-gloves, actually may gloves akong dala. Ewan ko ba kung bakit mas masarap talagang hindi naka-gloves. Parang feeling ko mas feel ko baga yung paglilinis ko. Mas nakakapitan ko siya. Ang kapit po ng dry skin ni client, totoo lang. Kahit nag-foot spa na kami. Patabon sa kanyang kuko, yung kanyang dry skin. Kaya medyo pag-iisipan mo talaga kung paano mo yung kukunin kasi nga para hindi siya masasaktan talaga. Kasi kung bara-bara ka lang magkuha, possible masaktan si client. Meron namang ibang dry skin as in hindi talaga napuputol, buong buo mo talaga makukuha. Ganun sana, pero hindi, syempre hindi lahat. Iba-iba man ng type ng skin. Eto, medyo binabawasan pa natin yung gilid. Kasi nga kinakapitan ng dry skin. Pero, as much as possible, ayaw natin na ma-overcut si client. Kasi pag ma-overcut yan si client, wala na akong lininisan talagang client. Pangit na ang kuko niya. 'Di ba? 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 '
Dito daw yung upper part ang makate. Akalain mo, yung upper part na yun ay nangangati po. Opo, may ganyan po talaga ng kuko. Sanay na sanay po yun na yan sa kutkutan si madam. Kaya kahit yung sa may upper part, yung kinukuha na natin ng cuticle, nangangati na po yun sa kanya. Yun o. Laman niya na po yan kahit sa pagtulog. Kaya kailangan kunan na. Baka may mag-comment na naman po sa inyo, bugbog yung kuko ng client ko. Hindi po ha. Talagang decision po ng client yan na kung ano ang kukunin sa kanya. Kasi syempre po, siya po yung mas nakakaramdam. Syempre, kaya nga po siya nagpalinis kasi may something siyang nakakairita na pakiramdam sa kanya sa mga sides ng nail niya. Although, yung iba, hindi po nila maintindihan kasi hindi naman po nangangati yung kuko nila. Lalo na po yung mga magaganda yung kuko na hindi pa nagagalaw yung mga sides. Wala niyo po nararamdaman yan. Pero po yung mga nagalaw na po yung sides is sobra po yun yung pakiramdam.